Ward 13. Hindi ko malilimutan ang unang gabi kong naka-assign sa Ward 13. Hindi ko alam kung bakit tila iniiwasan ng ibang nurse ang kwartong iyon. Para sa akin, trabaho lang. Wala akong pakialam sa mga sabi-sabi. Kung totoo man ang mga kwento, kailangan kong patunayan na hindi ako madaling matakot. Tahimik ang ospital nung gabing iyon, maliban sa tunog ng wall clock na parang mas bumabagal ang bawat tick. Pinatay ko ang mga ilaw sa nurses station bago maglakad papunta sa Ward 13. Sa bawat hakbang, parang mas humihigpit ang hangin sa paligid. Parang may bumubulong sa akin na wag nang tumuloy, pero hindi ko pinansin. Pagbukas ko ng pinto, bumuwad ang malamlam na ilaw mula sa fluorescent lamp na pumipitik-pitik. Malamig ang kwarto kahit hindi naka-aircon. Pakiramdam ko, ang lamig ay hindi dahil sa temperatura kundi dahil sa presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isa lang ang kama doon at may nakahiga isang babaeng pasyente na parang natutulog. Lumapit ako, ang mga yapak ko ay parang tumutunog ng mas malakas kaysa sa dapat. Sinilip ko ang chart sa dulo ng kama, walang pangalan, walang detalye tungkol sa kondisyon ng pasyente. Lumapit pa ako ng mas malapit. Ang mukha niya ay maputla, halos parang wax. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa kanyang tiyan, malamig at walang buhay. 8? Tanong ko ng marahan, kahit wala akong inaasahang sagot. Ang mga mata niya biglang dumilat. Halos napaatras ako. Pero hindi siya gumalaw, nakatitig lang sa akin. Sa titig niya pakiramdam ko, alam niya kung sino ako. Pero paano? Lumapit pa ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Ma'am, kailangan niyo po ba ng tulong? Mahina kong tanong. Hindi siya sumagot. Hindi niya inalis ang titig niya sa akin. Bigla akong naramdaman ang bigat ng hangin sa paligid. Ang lamig ay parang gumagapang sa balat ko. Tumingin ako sa paligid. Napansin kong ang bawat sulok ng kwarto ay tila lumalayo. Parang mas lumalawak ang espasyo pero hindi ito natural. Parang iniipit ako ng kadiliman. Mula sa likuran, naramdaman ko ang tila isang malamig na hininga sa batok ko. Lumingon ako agad, ngunit walang tao. Pagbalik ng tingin ko sa pasyente, wala na siya sa kama. Paano? Imposible. Bumangon siya. Tumingin ako sa ilalim ng kama pero walang tao. Tumayo ako, humihingal at nagsimulang umatras palayo. Bigla kong narinig ang mahinang tunog ng yapak sa sahig. Hindi galing sa akin. Ano ka? Halos hindi lumabas ang boses ko sa kaba. Walang sumagot, pero naramdaman kong may nakatingin sa akin mula sa likuran. Lumingon ako ng dahan-dahan. Naroon siya, ang babaeng pasyente, nakatayo sa sulok ng kwarto. Ang ulo niya ay bahagyang nakatagilid, ang mga mata niyang malalim ang titig. Parang nagagalit. Ang mga labi niya ay parang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Sa bawat hakbang niya palapit, parang humihinto ang mundo ko. Hindi ako makagalaw. Sa wakas, nahanap ko ang lakas kong tumakbo palabas. Ngunit kahit anong gawin ko, lagi akong bumabalik sa Ward 13. Tumatakbo ako sa mga koridor, ngunit paglingon ko, andoon ulit ang pinto ng ward na iyon, nakabukas, parang inaanyayahan akong bumalik. Sa huli, napagod ako at napaupo sa gilid ng kama. Ramdam kong wala na akong magagawa. Biglang dumilim ang paligid at parang may mga boses na nagsisimulang magsalita sa paligid ko. Mahina lang pero dumadami hanggang sa parang sigaw na ang mga ito. Bakit ka nandito? Bakit hindi ka pa umaalis? Tumingin ako sa salamin sa gilid ng kwarto. Gusto kong makahanap ng sagot. Doon ko lang napansin na wala akong refleksyon. Ang nakikita ko lang ay ang kama at ang babaeng nakahiga doon ako. Ako ang babaeng nasa kama. Bigla kong naalala ang lahat. Ang huling gabing buhay pa ako. Ang biglang pag-atake ng sakit sa dibdib. Ang pakiramdam ng pagkawala ng hininga. Dito ako namatay, ilang linggo na nakakaraan. At ngayon, ako ang presensyang nararamdaman ng lahat sa Ward 13. Hindi na ako makaalis. Ako ang bantay ng kwartong ito, naghihintay sa mga susunod na magpapasok ng buhay sa loob ng ward.